roleta na tayo. Time! Paikutin ang Magic Ruleta. Sino si... Oh, no, wag Ayan natin na. patagalin pa. Kaya natin Hindi, patagalin. patagalin natin. Oh, sige, moment of silence. Okay, go Roleta. Let's go, roleta. Let's see. Oh, Uy. Uy. tapos Prof, please. Oo. Nanood kami. Oh, di ba? Binabantay natin ito sa Bantay Senado. Ba first ever nagkaroon ng hostile with... Principal yan sa school namin eh. Ay, ganun ba? Hindi, si ano to. Si SDO Gina Acosta ng Yes. first ever na present sa impeachment trial ng isang hostile witness, 'di ba? So siya yung nagkwento, no, inulat na based na sa cross-examination na sino ang nagpa-withdraw ng pera. So, sinabi niya mismo inutos ito ni VP Sara Duterte. No? Oo. Hindi, napakahalaga nung naging testimonya ni SDO Gina Acosta. Inaasahan nga nila hostile witness eh. Pero parang nakakatulong naman dun sa case ng prosecution, if I may say as an observer. Dahil sa kanya nang galing yung testimonya na yung 125 million pesos no, ay personal na iniutos sa kanya ng ikalawang Pangulo ni Inday Sara na iabot kay Colonel La Chica, Yes. no? Na hindi naman bahagi ng na dapat tumanggap ng isang confidential funds, no? Ito si Colonel La Chica kasi head to nung security ng OVP, no? So siya mismo, si VP Sara, yung mismo nagsabi, sa kanya mo ibigay yung pera. So, kinuha ni Colonel La Chica, no? So, may yung testimonya, in fact, nagpapatunay na culpable, no? At personally involved si Vice President Sara Duterte doon sa naging palitan ng pera nitong pag-withdraw ng confidential funds, no, hanggang dito sa pag-abot kay Colonel La Chica. Kasi parang may umaanggulo na nakikita natin online na parang gustong ipin dun sa SDO, di ba? Yung pag-release ng pera. Kasi talagang sasabihin, walang kinalaman dyan ng Vice Presidente, gawa ng, hindi naman siya ang nag-akto na mag-release ng pera mismo dahil trabaho yun ng SDO. Pero mahalaga nga yung sinabi ni SDO Acosta na talagang inuutos ito. At kung pagpalagay na lang natin na talagang na ginawa niyang mag-isa yun ng walang pahintulot ng Vice Presidente, di dapat matagal na siyang nasibak. Di ba? Matagal na siyang hinabol ng batas dahil nagawa ka ng unauthorized na withdrawal. Di ba? Tsaka command responsibility all the time, no? If you're the head of the agency, no, yung disbursement ng pera sa yung agency, lalo na Office of the Vice President, hindi po yan malaking ahensya na parang DepEd ka, di ba? Na napakarami mong satellite offices, napakarami mong mga division offices, no? Alam ng head of agency dapat, kagaya ng Office of the Vice President, na talagang kailangan na galing sa kanya mismo yung utos, binigay niya mismo yung utos, direct order kay Gina Acosta, no, personally liable siya doon sa paggasta ng confidential intelligence. Mas lalo na, confidential funds pa yan. Yan ay parang nire-request talaga ng head of agency. Diba? Sa mga, meron siyang binibigay na justification kung bakit niya hinihiling tong milyong-milyong piso na ito. Kaya kung yan ay napunta kay Mary Grace Piatos at sa iba pang mga chichirya, yung head of agency yung mananagot dyan, no? Actually, dapat ang gusto kong sabihin ay mamili lang kayo. Kasi kung si President Marcos ay sinasabi na culpable siya doon sa buong national budget, sa flood control budget, di ba? Di lalo naman siguro yung isang head of agency ng opisina na mismong nilagakan ng confidential at intelligence funds, talagang personally accountable din, di ba? Hindi pwedeng kailangan mamili kayo kung ano talaga yung pagtingin natin dito sa accountability o pananagutan. Saka nakakakilabot yung kaisipan na yung isang taong gustong naghahangad na maging Pangulo. Kapag kami sinabing anomalya sa kanyang opisina, isasabihin niya, ay, hindi ko yan alam. Paano na lang pag hawak mo na yung sandatahang lakas? Hawak mo na yung pambansang pulisya. Tapos may nangyayaring gulo, sasabihin mo, ay, hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Yan din, diba? Pwede ba yun? Hindi mo alam? Naloko ka pala, di ba? Parang gano'n, no? Pero yung isa ding naisip ko dito, no, Ina and Carlo, na kapag ka ikaw din talaga nasa loob ng pamahalaan, tapos nautusan ka ng head of agency mo na alam mo namang illegal, kaduda-duda, irregular, no? Dito pumapasok yung hindi pwedeng napag-utusan ka lang, di ba? Hindi pwedeng oo ka lang. Hindi pwedeng
susunod ka lang. Dapat talaga i-exercise din natin yung ating prinsipyo, no, bilang mga kawani ng pamahalaan, no, mga public servant, no, na kapag ka may mali na iniutos sa atin, tumanggi naman din tayo, no, at sabihan natin na I cannot carry out these orders, no, because this appears to be irregular, no, at hindi ako kumbinsido na ito ay part ng duty ko. Although baka din kasi natakot si SDO Gina Acosta, no? I mean, kung si Vice President Sara napagbantaan niya yung Pangulo at yung First Family, Correct. I wouldn't be surprised, no, kung medyo may konting kaba, no, kay SDO Acosta na tumanggi doon sa utos ng ikalawang Pangulo, diba? Kaya parang, sige. Narinig ko nga rin, di ba, yung testimony ni SDO Acosta, tinatawag na nilang smoking gun. And parang na-appreciate ko dun sa testimony niya yung detalye. Paano ka nagkaroon, una, ng ganitong klaseng voucher? Sino ang nag-request? Ano ang paghahandang ginawa para maglabas ng ganito kalaking pera? Para saan yung proyekto? Tinawag na Good Governance Project, etc. So yung ganong karaming detail, lumalabas. Well, may paghahanda. Tapos pangalawa, yung agarang pag-approve nung voucher, tapos yung disbursement, tapos yung paglalabas ng pera mula dun sa bangko na napakabilis nung turnaround time. Doon ka talaga mapapaisip ng may nagpapadulas ng lahat ng proseso na ito. Kung ikaw ay SDO lamang, laki naman ang powers mo na mangyari yan within the next 24, 48 hours. Kasi diba? ikaw bilang faculty ng Universidad ng Napakatagal. Pilipinas, ang 5,000 pesos na grant, no, ay gaano ba katagal hinihiling? Correct. At gaano katagal madi-disburse, di ba? Napakatagal niyan, no? Pero well, antabayanan natin kasi mukhang nakukompleto na yung mga istorya. Kasi nakaraan lang yung land bank. So, yung, Lumilinaw yung linya. paano pinrepare yung pera, gaano kalaki, inilagay sa bag. Ngayon, sinong kumuha, kanino ipinasa. Baka dapat si Colonel Lachica marinig na natin yung kanyang testimony. Aba-abangan. Saan niya dinala ang pera? Saan niya dinala ang pera, di ba? Okay, on that note, Go Roleta! di kami overtime, Carlo. Oh my, very good. I'm so proud of us today. Oh, speaking of, Ayan. speaking of head of agency, Di ba dito dinala ang pera? ito, pumasok sa ating ruleta si VP Sara Duterte at ang kanyang ginreat na si Sir Sir Ram. Ram. At ginreat niya Happy recently with a birthday. perjury case, I believe. Oo, nung August 17. Mukhang developing story na naman itong dalawang ito. Bakit may case din naman si VP Sara, di ba? May grave threats case. grave threats. di ba? So, Na isinampa sa kanya, di ba? Kasi nga, well, naisip ko lang din, no, kapag yung sa loob ng paaralan din, no, kapag siguro may nagbabanta sa buhay ng mga kaklase mo, di ba dapat i-take seriously? Oo. Di ba? Dapat probable cause siguro para investigahan, di ba? Ganun din siguro, lalo na kung if you're the vice president at nasa kapangyarihan ka because you have the means, di ba? Oo. Isa nga sa mga sorry, magdadigress ako ng onte, but Sige. isa sa mga sinasuggest din ng mga eksperto ay kapag kayo mga bata sa eskwelahan, halimbawa may nambubuli or bully na na-identify ng mga teachers, no? Dapat isa sa mga mechanism ay identify, may access ba siya sa baril? Correct. Oo. Meron ba siyang kamag-anak sa na may service firearm? Meron ba siyang access? At kung oo, kailangan i-request agad na mabantayan, maproteksyonan. Actually, it's also for the protection of that kid. Kasi nga, Correct. halimbawa sa Zamboanga, self-harm na din yung nauwi, di ba? Siya mismo din ay pumanaw din, di ba? Doon sa mismong insidente. Yun nga, kasama sa pag-assess mo yung ability to carry out said threat. Diba? Kaya nga, ititreat mo siya hindi dahil, ititreat mo siya very seriously dahil nga alam mong may kakayanan yung isang tao na ipagpatuloy yung gusto niyang gawin. So dapat talaga mainam ng pagbabantay. So hindi natin alam kung Yeah. Ano kayang nafe-feel ngayon ni VP Sara? Kung wari, narinig niya yung narinig niya yung testimonya ni SDO Acosta. baka nagre-repeat sa itak niya yung mga pinagsasapak niya noon. Akala ko maraming laptop ang Lumilipad. maraming laptop ang na-disgrasya, no? Total, hindi naman yung isa sa, diba, ilang sa mga kaso sa kanya nung sa impeachment, yung sa DepEd, ay laptop din pala. Ngayon, medyo nagigets ko na kung bakit pala laptop yung pinapaprocure. Kasi yun yung binabato. Pero ang lumalabas din, yung testimonya ni Ramil Madriaga na, well, una nang tinanggi ng ikalawang Pangulo na meron
silang relasyon, pero, well, lumalabas, digital footprints, no? Digital footprints are forever. Mahirap yan tanggihan at mahirap itago, lumalabas na meron silang previous relationship, no? At lalo na nung kampanya niya, no? Nung vice presidential campaign niya. Lumalabas yung mga testimonya, yung confidential funds, kung paano inilabas, paano, magkano, no? At kanino napunta. Parang nagtutugma-tugma na. So, nabubuo yung, again, sinabi natin, na lumilinaw yung linya at saka gumaganda yung imahe, lumilinaw sa pananaw natin. Oo, kasi to be fair, tama din naman na dahil si Romil Madriaga ay meron ding mga pending na mga kaso, no? Kailangan din makorroborate ng iba. Kasi otherwise, baka self-serving, di ba? Baka self-interested naman yung kanyang affidavit at allegation laban sa ikalawang Pangulo. Pero dahil ngayon, meron ng mga corroboration na kagaya ni SDO Acosta, 'di ba? Na yung land bank staff mismo na nag-asikaso ng pera, na sabi niya nga never daw in her entire life na nagpa-process ng government request, nakakuha siya ng ganong request na all in cash, 'di ba? So, yung irregularity at unusual na mga na sinight dun sa affidavit, naglalabas-labasan na, no? So, ang sumunod dun sa affidavit niya ay may dinala sa mga parking lot, may mga pinuntahang mga address kung saan inilaga ang confidential funds, no? So we'll see kung yan ay magtutugma-tugma na at talagang well, if that happens, nako, saan napapuntang impeachment trial? Pero alam mo, sa akin, nabibilib talaga ako dun sa fact na kala ni Sara Duterte, papalampasin to. Parang naisip niya to, nagawa niya yung lahat ng maliliit na detalye na to, thinking na hindi siya papanagutin. Sila kasi Parang sinasabi ibang- natin na parang years, dekada na, di ba? Buhat ng kanilang pagkakaluklok sa pangyarihan sa Davao City. May mga ganyan ng kalakaran, di ba? May mga aligasyon na ganyan nila ng operasyon nila Grabe, doon. no? So, ibig sabihin, mga maybe they've nailed it to the form of to the level of an art form. Na parang ganyan. Na minsan talaga lumipas sa mga taon na pag nakalusot ka isang beses, lalakas ang loob mo na feeling mo matatakasan mo ulit So imagine mo na lang, damihan mo, dagdagan mo pa ng kapangyarihan, no, yung pananakot, yung kakayanan mong mandahas ng ibang tao. Talagang feeling mo talaga hindi ka na makahabol ng Untouchable hustisya. ka. So, ang yun nga. ganda, untouchable. At gusto mong tumakbo para sa pagiging presidente? Para mas Pagkatapos lalo ng kang, lahat ng ito. mas lalo kang untouchable. Para maipagpatuloy ang pagiging untouchable. O sige nga, Oo, kasi Dylan. ayaw nga Sige. din daw, ayaw magpakaso din ng grave threats kasi sabi, ano daw, diba, magiging president daw yon para makasuhan ng mga high public officials, dapat lang. Eh, di ko. Sana talaga nakakasuhan sa Sana mga nga ganitong may tinatawag na chilling effect. Na parang talaga- Ito ang chilling parang hindi effect ako na mahalaga. Natatakot akong Dapat naman hindi nagbabanta ang mga matataas na Oo, opisyal. yun na nga. Actually, kahit mabababang opisyal, lahat Kahit po sino, tayo. basically, di ba? Pagka sinabi mo ngayon sa kapitbahay, may papablatter ka na sa barangay Oo, Di ba? tama. Pwede ka lang patas pag nanakit ka sa susunod, yari ka na. Tama. Oh. Okay. Sige, abangan natin kung sino lalabas sa susunod. Go, Roleta! Go, Ruleta. Sino? I-greet kaya ulit ni Bibi Sara si Sir Ram. Hoy! Oh! Aha. Speaking of mga nawawala, di ba nakasabay sa airport itong mag-ina? Parang may mga kamukha nga ako nakita sa airport, no? Pero balita ko Ito nasa ay- Europe daw eh. Europe ba ang latest na report? Nasa France yata. Mainit doon Well, Oo, grabe ito, heat ang waves. lumabas sa Roleta para sa ating mga listeners ay si Senator Laurent Legarda. Hulaan po ito. Senator At ang kanyang anak na si Leandro Leviste. Oy, Kamusta na kaya sila? Grabe, no? Ako, reunion with Zaldico? Baka pa, sa Europe Oy, nakakatawa lang. Gusto ko lang i-point out na si Senator Lauren Legarda allegedly ay nag-medical leave. Ako, napapoint ko. May sakit? May sakit daw. Pero sinasabi ko nga, sasabihin ko to kahit sino mataas na government official, kayo po ang nangangalaga sa healthcare ng Pilipinas. Kayo po ang nagpupondo ng mga ospital natin sa Pilipinas. Bakit pag may sakit po kayo, gusto niyo pong mag-abroad? Wala po ba kayong kumpiyansa sa sarili niyong pinopondong institusyon ng pagpapagaling ng mga Pilipino? Curious lang. Asking for a friend. Dapat kasi kayo naman yung nagpopondo ng Dapat. healthcare Dapat, system diba? natin. Kasi may confidence kayo doon sa Dapat, sariling diba? serbisyong ibinoprovide ng Yes. ating mga public Sana hospitals. nag-i-improve yung quality ng service, Oo, di ba? oo, Na hindi nyo sila kailangan takbuhan pag kayo mismo may pangangailangan. Pero yung balita ni Senator Ping Lacson, na, well, ito galing kay Senator Ping, di ba? Na nagtatawag-tawag daw si Senator Lauren, di ba? At mukhang distress, no? At mukhang hindi nasa mabuting kalagayan sa kasalukuyan, no? Dahil nga,
well, hinahabol sila. May issue, no, doon sa irregularities ng pag-grant ng franchise, no, nung kay Leandro Leviste sa kanyang anak, no, nung panahon na nag-grant ito nung Duterte administration, no. Ang hirap kasi talagang kahit sino talaga, basta hinahabol ka na ng batas, biglang nadidiscovein yung mga sakit. Yung wheelchair strategy Sumasakit talaga. ang katawan, 'di ba? Kailangan ng medical leave, no? Pero 'yun lang siguro it's also a lesson na may part talaga na nasa parang gulong ng Palad. gulong ng palad, 'di ba? Pagka nasa kapangyarihan kayo, you feel as if never kayong mahahabol ng batas. You feel as if immune kayo, na hindi kayo kagaya ng iba, untouchable kayo, di ba? Lahat pwede nyong gawin. Kaya ngayon, kapag napunta sa minorya, out of power, no, nagkakandara pa na medyo magtago, lumipad sa labas ng bansa, no, dahil nagka-catch up, no, doon sa mga ginawa nila nung kanilang panunungkulan na sila ay nasa tuktok. Sabi nga nila, si Senator Bato de la Rosa nagsabi nila, flight is an indication of Guilt. So, Naku. pero sa silang nawawala. So, alam mo na, connect na Dalawa lang pa natin yung sila. dots. O, sige. Ingat na lang po. Oo, pero sana talaga magbayad na ng 24 billion na piyansa, na danyos naman itong si Leandro Leviste dahil Diyos ko, ang mahal-mahal na ng kuryente ha. At patuloy pa siyang tataas dahil sa paparating na El Nino. So, abangan natin. Sana mahabol natin yung danyos na yan. At dahil dyan, go Roleta! Go Ruleta! Ang tabayan natin saan mapupunta si Senator Loren at si Congressman. Get well soon! Uy! Ay! Oh. Sabay sa parang mother and daughter naman. O dalawang abogado, no, si natampok sa impeachment trial si Lorna Capunan at si Attorney Ferrer. Yes. Yes. Na recently nagkabangayan, no, na dapat pala namukbay ngayon natin, no? Pero ang tawag doon, syempre, doon sinasabi na, pero may isang picture recently na nagbeso-beso naman sila. So, di ba, among lawyers, ito lang sinasabing trabaho lang at walang personalan, maski sasabihin na gusto niyang bigyan ng spanking. Except daw kay Attorney Season. Sabi daw hindi daw talaga masyado namamansin si Attorney Season. Ay. Kaya personal. Oo. Naku, Na-hurt, sige. na-hurt. No, but I think what I like about, halimbawa kay Attorney Lorna Capunan, no, well, you just feel na parang you feel very close to her, no? Kahit parang pinapanood mo lang siya dun sa impeachment court. Kasi, well, nagpapakita siya ng competence, magaling na trial lawyer, but at the same time, you feel na tao siya. Di ba? Umihingi ng, pwede bang mag-break, Your Honor, kasi nangangawit na ako. Gusto ko lang umupo. O kaya naman, huwag nyo nang i-reschedule ang trial kasi manonood pa ako ng sine. So, you feel that person, no? And I think marami sa ating mga kababayan, at least, no, dahil medyo marami ng technicalities yung pinag-uusapan sa impeachment trial, no, napapalapit, no, ni Attorney Capunan. Inaabangan tuloy siya. Ano kaya ang pasabog ni Madam ngayon? Correct. Ano na naman kaya ang appointment niya na maaapektuhan dahil madidelay? Mapapamanipedi ba si Attorney Capunan? At kailangan bilisan na ang cross-ex. Hindi, tsaka naiintindihan niya kasi na yung impeachment trial, it's not only a courtroom trial, na you have to appeal to the rules of court, which she does, ha? Correct. Diba? Nakikita mo, napakagaling, napakahusay na talaga namang pinapakita niya. Halimbawa, yung paghimay dun sa joint memorandum circular na, yan ba? Ano bang ginawa dun sa confidential funds? Sabi ng testigo ay tree planting. Di ba? So talaga ipapakita niya naman sa iyo na ito ay paglabag dun sa mismong circular ng pamahalaan, di ba? But at the same time, alam niya na hindi courtroom trial lang, may public na nanonood. Kaya medyo sisingit-singitan niya ng mga appeal to the public para din makatawid sa publiko yung pinag-uusapan, di ba? Yung I think yung favorite ko siya yung mga andilim, di ba? Si Andy Lim. At willing siyang makastigo ng presiding officer. Parang kumbaga medyo risky behavior ang tinatawag ng mga kabataan ngayon. Too risky not to share, sabi ng mga bata. Uy, gusto ko rin pansinin yung, kasi 'di ba yung bangayan nila ni Attorney Ferrer, nag-viral yan eh. So sa akin,
nakikita mo isang veteranong abogado, subok sa litigation, tapos may mas bago, may mas batang abogado. So obviously, yung kasanayan, yung pagiging handa, yung pagiging, kumbaga mas exceptional, ina-expect natin kay Attorney Kapunan. And makikita natin yung gap na yun ng skills. Pero sa akin, medyo harsh yung internet dun sa lahat ng memes na lumabas kay Attorney Ferrer. At si Attorney Kapunan pa ang isang nagsabi na masyadong napuruhan. Yun ang- Si Attorney Christine Ferrer ng internet. Sa akin, malas niya yung kliyente niya, indefensible talaga, di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya, pero yung kliyente niya sablay talaga. Parang hazards of the job yata at bahagi ng assignment na tinanggap mo rin naman. No? Correct. Pero yun yung gusto natin ipakita rin na naging magandang halimbawa itong dalawang abogado na ito na magbangayan kayo sa issue na pinag-uusapan at pinagdedebatihan nila. Oo. Pero at the end of the day, ang hinahabol lang naman magkabilang panig ay hustisya. Sundin natin ang pagtingin ko ano ang nararapat sa batas. At pagkatapos nun, maaari tayong magkaroon ng pagkakaiba sa opinion, no? Pagtingin sa ebidensya. Pero pagkatapos, tayo pa rin ay mga kapwa Pilipino. Oo. Na hindi nyo pepersonalin doon. Literal na trabaho lang na ginagawa natin. Oo. Tsaka, well, ang trabaho ni Attorney Ferrer ay pagtanggol yung kanyang kliyente, no? Pero hindi trabaho ng Senator Judge. Yun ang magandang punto. Oo. Na ipagtanggol Yun. yung nasasakdal na si Oo. VP Sara, di ba? Yun ang mali, di At ba? saka hindi rin trabaho ng Senator Judge na mag-break time ng gusto lang nila. Tatago pa sila sa Hindi, ako ang mag-merienda, may favorite- buko juice pang kasama. Oo, ang favorite ko dyan, nandun ka na sa Senado, hindi ka pa pala talaga mag-a-attend ng trial, no? Manonood ka lang dun sa Senate Ano ba naman Lounge, yung no? pumasok ka Diba? sa session hall? Ganyan ba yung inyong pagtingin dun sa trial? Napakamahalaga po yung trial na ito para hindi kayo umattend in person. Kung manonood lang din kayo ng live stream, kami na lang din. Kami na lang yung sahuran bilang impeachment Senator from home na Judge. lang tayo, diba? diba? Ganun lang din pala watch party lang din pala itong mga Senator Judges na ito, no? Nagpapakahirap yung defense at prosecution na magtalo doon sa loob ng Senate Impeachment Court, tas hindi kayo magpa-participate, diba? At hindi nyo gagalangin yung inyong tungkulin bilang mga Senator Judges. Maya naman po kayo kay Attorney Kapunan at Attorney Ferrer, diba? O yan, pareha sa side na yan, ha? Okay. Okay, bago natin mapangalanan ng mga senator na ito. Go, Roleta! Baka Hindi, sila ang lalabas! Ayaw mo pangalanan, Carl. Baka may ethics complaint tayo. Ay, yung isa pala yun. Hindi ka senador. Yung isa kasi tahimik lang. Hoy! Ayun. Ay, Speaking of... back to the Senate. Hindi itong dalawa, hindi itong tahimik. Dalawa. Hindi, ito. At hindi rin to nag-a-absent. Yung isa kasi, bawal mawala kasi kita-kita siya lagi. Okay. Katabi niya yung presiding officer. Okay. Big reveal, ang ating lumabas sa roleta ay Si Mom and Dad. Winry, for a different reason. Yeah. Their ship might have sailed. Yes, Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Risa Ontiveros. Yes. Kamakailan nga, di ba, na pag-usapan din ng kanilang paninindigan tungkol sa kamakailan nangyari dun sa shooting sa Ateneo de Zamboanga, yung kanilang posisyon tungkol sa pagpahigpit ng mga batas. Una sa pagprotekta ng kabataan, pag-avoid ng grooming na nangyayari online. At saka syempre yung diyang sa loose firearms na yung Padilla Law. Oo. Di ba? So talagang, kita mo, maski hindi nakikiligin siguro yung mga tao, at wag na po tayong umasa dahil nag-sale na nga po yung ship. Nakita pa naman po na magkakampi pa rin sa pagtatanggol ng kabataan tong dalawang senador. Hindi ako, ang nakakakilig ay kapag kayong mga senador natin ay nagtatrabaho at nagtutulungan, nagko-collab. Nagko-collab ang ating mga senador, no? Para solusyonan yung mga problema ng bayan. Yan ang totoong nakakakilig. Although nakakakilig din naman yung Winry talaga. Beke naman! Hindi, pero, di ba, nung nakaraan kasi, medyo under fire si Senator Risa. No? Tama. Dahil nag-focus siya doon sa tinatawag na NVE or Nihilistic Violent Extremism, kung saan may mga online, actually criminal networks, no? Aha. Na sadyang tinatarget yung mga minor de edad, mga vulnerableng minor de edad, no? Para gumawa ng karahasan, no? Ginagawa ito sa
nire-recruit sila sa mga online gaming platforms, no? Kung saan medyo hindi nababantayan ng mga adults, no? Kung ano yung kanilang ginagawa. So nagpapanggap ng mga menor de edad din, kalaro lang, no? Ginugroom at binibigyan ng challenges, at yung challenges na yan ay papataas yung intensity na dudulo na nga na halimbawa mamaril ka sa loob ng paaralan, no? O kaya naman iba pang klaseng kaharasan. Sa ibang bansa, laganap din talaga yung NVE. Mukhang ang lumalabas ngayon, may aktibong cell din na ang target ay mga kabataang Pilipino at mga batang Pilipino. At ang mahirap dyan, no, batay sa mga pag-aaral dyan sa mga NVE, no, thanks to Senator Riza kasi pinagpopokusan niya, tina-target din talaga yung may mga access sa baril. Halimbawa, no, kung si Carlo gamer kasi si Carlo Yes. Ipo-profile nila si Carlo, alam nila tatay mo police or tatay mo may access. Basta hindi karton. Tatay. Hindi nakapihit sa dahig. Maaaring Ang may tatay mo. firearms, no? Ikaw yung kanilang itatry i-recruit. Siyempre, yung iyong mental health din na itatry nilang i-take advantage of, no? Talagang grooming network ito, no? So, props to Senator Riza. Talagang pagtuunan ng pansin. And remember, yung Tambalang Winry. Correct. Yung Tambalang Winry, marami na silang tagumpay, di ba? Yung yung kay Alice Go. Alis ko. Mga pogo. Pastor Kibuloy. Oo, Pastor Kibuloy. Kapag nagsama po ang pinagsamang lakas ni Win at Ree, marami Nananalo ang sambayanan. nananalo sa bayan. At saka talaga nakakagawa sila ng solusyon. So, I think it is in the interest of our country to support them in going after NVEs, no? And actually trying to solve school violence. Gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na nung binanggit ni Senator Risa yung NVE, yung konsepto, yung kaisipan lang ng NVE, ay marami na naman ng troll sa kanya at ng away sa kanya na parang kung ano na naman sinasabi nito Senator Risa Ontiveros. Tandaan lang natin na unti-unti at habang tumatagal, napapatunayan na talagang well-researched at grounded ang sinagsasabi ni Senator Risa. Kasi ako kinikilabutan dun sa ideya na paano nalaman ng mga tao online na ang meron ako kamag-anak na may lisensyadong firearm. Diba? So hindi siya basta-basta, na hindi mo naman ipapaskill sa Facebook na meron akong 10 baril eh. It's not hindi common ng knowledge na yan. So ibig sabihin, medyo may lalim at nakakatakot yung lalim ng kaalaman ng mga taong nag-groom sa mga vulnerable na mga individuals. No? Kaya, ako kinikilabutan dun sa thought na yon, no? So, sana ipagpatuloy natin yung pagtanggol sa mga kabataan. Yes. At sa akin, una shoutout sa staff ni Senator Risa Ontiveros sa napakaayos na staff work. But ito ang itsura ng mga senador na nagtatrabaho. Ito yung itsura ng mga senador na kahit napakaraming issue, politika man yan, national issues man yan, safety, baha, walang tigil sa pagtatrabaho. At higit sa lahat, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pagsisinungaling, walang bahid ng pang-aabuso. This is the governance we deserve. At posible siya at nangyayari na siya ngayon. Yes. At saka maaaring may redemption, no? Kasi dati naman, I think si Senator Win ay alyado ng Duterte administration. But you see na nakita natin na sa pagtagal ng panahon na kung nakikita niya yung mga usapin at kailangan ay magbago ng pagtindig at pananaw at gamitin ng posisyon para sa mas magandang mga panukala, nakita natin, nabukas naman pala si Senator Sherwin Gatchalian. So, marami na din tayong mga nakuhang mga pagbabago kasi budget season na naman eh. Oh, Remember, ito na. ang open BICAM, 'di ba? Isa yan din sa mga proponent niyan si Sen Win, 'di ba? Siya ang chair ng finance. Oo, 'di ba? So, maganda. All the best kay Winry. Yeah. Okay.